Ano kaya ang inyong masasabi dito? Malayong malayo ang statement at sinasabi ni Senator Amy Marcos, kapatid ni Pangulong Marcos, kumpara kay Pangulong Marcos matapos na arestuhin, okay, si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Marcos, sumunod lang sila sa rule of law, sumunod sa request ng ICC at saka ng Interpol. Dahil hindi natin pwedeng tanggihan ng Interpol. Kaya pagkakahuli sa airport, dinala kaagad dinala ho sa Europe si Duterte kagabi pa rin. Pero si Amy Marcos na kapatid ng ating Pangulo, iba ang sinasabi. Awa at politika lang daw, paulit-ulit lang daw ang pamumulitika. Wow! Hindi yata naintindihan ni Amy Marcos ang sinasabi ng kanyang kapatid at sinasabi ng mga biktima na dapat panagutin, dapat imbestigahan, dapat kasuhan, dapat bitisin ang dating Pangulong Duterte diyan sa issue ng human rights violation. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, kayo na ang makapagpapasya kung ano yung tingin dito sa kanyang mga statement na ito. Buong suporta ng Waray sa alyansa para sa Pilipinas. Oo naman, oo. Ang mga Waray naman tumutulong. Ito nga lang, namumroblema ako, medyo nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi ako maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado, kawawa naman si Presidente Duterte. So what is your reaction coming to the pag-arrest? As a friend, As a friend, well, ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pamumulitika? Umasenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang nalugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, yumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Awang-awa talaga ako. Naawa ako sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na pangulo, kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. May plano ba rin bisitahin si Presidente? Tignan natin kasi mukhang wala namang pinapapasok. Ang akin lang emotionally. Talagang awang-awa ako sobra. Ano? Initial reaction mo, did you cry? Politika lang daw, ganon. Ay Senador Amy, inuulit ko. Paano naman po ang mga naging biktima? 30,000 individual o 30,000 buhay base sa mga figures na nilabas ng mga naging biktima at kanilang pamilya. Ang walang hustisya until now. Baliwala ba ang 30,000 buhay sa inyo, Senador Amy, at sa mga supporters ng mga Duterte? Paano kung sa inyong pamilya nangyari yan? Kasi sabihin parang gantihan ng gantihan. Hindi naman gumanti ang Philippine government. Ang linaw ng sinabi ni Pangulong Marcos na iyong kapatid Amy, na sumunod lang siya sa rule of law. Sumunod siya sa request ng Interpol na hindi natin pwedeng tanggihan dahil malaki ang pakinabang natin sa ICE, sa Interpol na nagpatupad ng warrant of arrest. Yun lang naman eh. At yun na nga yung pagkakataon para mag-trial. Anong gusto mo naman, Senador Amy? Huwag panagutin ng mga Duterte at lahat ng sangkot sa extrajudicial killing nung panahon nila. Gusto mo manahimik na lang tayo? Gusto mo ibaliwala na lang ang paghahanap ng hustisya ng 30,000 mga namatay noong mga panahong yon? Nasaan ka, Amy? Nung pinapatay at namamatay ang mga tao sa war on drugs. Hindi mo ba alam yon? Ngayon na pinapanagot, iniimbestigahan, pananagutin, bibigyan naman ng hustisya, bibigyan ng pagkakataon sa trial ang kanyang panig kung paano niya depensa, paano ipagtanggol ni Duterte ang kanyang sarili dito sa isyong ito. Rule of law ang pinaiiral. Ayaw mo. Gantihan lang daw ng gantihan, walang nakikinabang. Parang awang-awa ka sa mga dating presidente na pinapanagot sa ilalim ng ating mga batas.
Aba, hindi pwede. Kahit na Pangulo, pag lumabag sa batas, merong accountability, responsibility, transparency, and accountability. Kailangan yan, Aimee. Ano, nagpapaawa ka? Mag-ieleksyon, kandidato ka, Senador Aimee, kapatid ka ng Pangulo. Bakit ang layo-layo ng statement mo kumpara sa ating Pangulo na iyong kapatid? Parang isa lang ang iyong pinahahalagahan, ang mga Duterte. Paano ang biktima? Paano ang mga sumisigaw ng katarungan na halos isang dekada na? Baliwala lang ba yun? Di ba? Hindi ito politika. Walang politika rito. Kasi sa aking paniniwala, hindi po ako spokesman ng Malacanang. Hindi naman Philippine government ang complainant at nagfile ng kaso laban kay Duterte sa ICC. Mamamayang Pilipino, Senador Aimee. Mga Pilipino ang nagpunta ng ICC para magreklamo, hindi Philippine government. Unang-una, walang pananagutan ng ating kasalukuyang gobyerno dahil nang mangyari ito ay sa Duterte administration. Nung kasuhan siya sa ICC, 2017 pa. Sabi nga ni Pangulong Marcos doon sa kanyang press conference, wala pa siya doon. Siya ay civilian na Pilipino. Wala siyang kinalaman dyan. Namana lang niya, dinatyan lang niya itong isyong ito. Kaya sumunod siya sa rule of law. Internationally or local, national na mga batas. Yun naman ang totoo eh. Walang kinalaman si Pangulong Marcos sa pagpapail ng mga biktima diyan sa crime against humanity dahil 2017. Di ba ang tagal na? 8 taon na. So parang ang dating ng paliwanag ni Aimee, gantihan daw ng gantihan. Ibig sabihin, ang tingin mo, gumaganti ang iyong kapatid, ang Marcos administration na iyong pamilya, gumaganti sa mga Duterte. Bakit gaganti? Wala naman pisikal na kasalanan at ginawa ang mga Duterte sa mga Marcos. Marami lang sinabi na mga below the belt, mga pagbibintang, paninira sa administrasyon. Ganon lang yun. Yun ang politika lang siguro. Pero, yung pagpapatupad ng batas, sandali, kailangan yan. Gusto mo puro awa? Awang one-sided? Naaawa ka sa akusado, naawa ka sa suspect, naawa ka sa akusado, paano naman ang biktima? Wala kang awa sa biktima, Senador Aimee. Good luck sa iyo, kandidato ka pa naman. Malamang nag-iisip na noon pa at ngayon at mag-iisip ang mga botanteng Pilipino kung karapat-dapat ka pang tulungan this coming election sa Mayo na yan, Senador Aimee. Ulitin ko sa aking personal analysis at opinyon, napakalayo ng statement mo bilang kapatid, bilang membro ng mga Marcos, higit sa lahat bilang senador ng Republika. Kung senador, dapat alam mo ang batas, dapat no one is above the law. Bakit ang layo na sa sinasabi mo? Kapatid ka, dapat iba rin ang sasabihin mo. Dapat ay intindihin mo ang kalagayan ng iyong kapatid at ng ating Pangulo ng ating bansa. Pero Aimee, iba. Iba ka kaysa iba. Iba ka kaysa mga ibang Marcos. Ay iwan ko kung ano ang magiging dating sa mamamayang Pilipino na itong ginagawa mo. Okay? Good luck sa iyo, Aimee. Please like and share ng video ito.